So, pag-usapan natin ngayon ang trading without liquidation. So, sa mga traders, ang pinakaayaw nilang matanggap na email, ang email na your account has been liquidated. At yan, pag natanggap mo yan, siguradong para kang binuhusan ng malamig na tubig. Kasi ibig sabihin, ang account mo ay wala ng pera, lalo't ikaw ay nakakross na margin. So, ako kasi palaging nakakross kasi para kahit paano, malayo ang liquidation. Pag na-liquidate, for example, yung laman ng wallet mo na 10,000, kahit yung $10 lang ang pinusta mo sa trading, pag na-liquidate ka, dahil nakakross ka, ubos lahat. So, yun. So, balik tayo sa usapang trading without liquidation. So, dahil sa bear market nga, ang karamihan ng traders, yung mga pera nila na nasa spot trading, ay pinupull out yan. So, then yung iba, iti-trade muna sa future trading. Okay? Then, for example, so ito na tayo sa trading without liquidation. So, for example, you have $100. So, para ma-avoid yung mayroon liquidation, dapat ang i-trade mo lang dyan ay 2% per trade using 2 to 5x leverage. Then, of course, mag-set ka palagi ng stop loss. Stop loss is your best friend sa trading. So, yun. Then, yung stop loss mo, of course, so, depende sa risk management mo. For example, 2% lang din, cut loss ka na. Kasi, for example, nag-entry ka, then, nag-go against yung market sa'yo. So, for example, syempre mag-stop loss ka na, hindi yung kakalaban mo pa rin yung market. Parang relasyon lang yun, no? What? O may nakita ka na sa boyfriend mo or sa girlfriend mo, red flag. Hindi ka pa rin ba makikipaghiwalay? Papatagalin mo pa. So, kung yan ang gagawin mo, mas masasaktan ka, mas malaki ang collateral damage. So, ganun din sa trading. Pag nag-go against sa entry mo yung market, cut loss na. Huwag mo nang patagalin para you protect your capital. Kasi ang main goal mo naman sa trading ay yung hindi ma-liquidate yung account mo. Yun lang. Thank you.